ang tambalang kumikinang. Nicole and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Kumikinang na tambalang Nicole at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Vanny, 45 years old at isang pulis. Matagal ko na pong kinikimkim ang damdaming nais kong ibahagi ngayon. At sana po ay mabigyan niyo po ako ng payo. Ganito po kasi. Minsan sa buhay ko may isang babaeng tunay kong minahal. Isang babaeng hindi kailanman nawala sa puso at isipan ko. Kaklase ko si Yvette nung high school. Hindi lang siya maganda, may malalim na pag-unawa din sa buhay. Matalino, responsable, at likas na may kababaang loob. Pinahanga niya ako sa kanyang dedikasyon sa pag-aaral, sa pamilya, at sa buhay. Siya ang panganay sa 4 na magkakapatid at sa murang edad, natuto na siyang magsakripisyo para sa iba. Siya ang naging ilaw ng kanyang tahanan. Siya din ang naging liwanag ng buhay ko noon. Bilang isang tipikal na kabataang may barkada, may mga pagkakataong naligaw ako ng landas. Pero dahil kay Yvette, unti-unti akong nabago. Siya ang dahilan kung bakit ko pinilit ayusin ang sarili ko. Siya ang nagturo sa akin ng halaga ng disiplina, ng determinasyon at ng pangarap. Siya ang tunay kong inspirasyon. Hindi lang ako bumalik sa tamang landas, pinangarap ko ring maging isang pulis dahil sa suporta at paniniwala niya sa akin. Kapag sinasabi ko na siya ang dahilan kung bakit ako naging tao, hindi yun pagyayabang. Isa yung simpleng katotohanan. Magkaiba man ang aming mga schools ng college, hindi yun naging hadlang sa aming pagmamahalan. Pero noong 2003, na-destino siya sa Cavite para magturo at ako na may abala sa aking pagseserbisyo sa Camp Crame. Unti-unting lumiit ang mundo namin. Lumipas sa mga araw na wala kaming komunikasyon hanggang sa nalaman ko na lang na meron na siyang iba. Masakit. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko kung paano gumuho ang lahat ng pangarap naming dalawa sa isang iglap. Ang babaeng inalagaan, iningatan, at itinuring kong kabiyak ng aking kaluluwa ay nagmahal ng iba. Sa kabila ng sakit, hindi ako nagtanim ng galit. Pinilit kong unawain. Nakita ko din naman kasi na ang lalaking pinili niya ay may mabuting hangarin at tunay na pagmamahal sa kanya. Kung saan siya magiging masaya, doon ko siya gustong mapunta. Kahit ang ibig sabihin noon, hindi niya ako kasama. Paglipas ng panahon, naisip kong bumuo ng sarili kong pamilya. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagsuko. Pinakasalan ko ang babaeng nasa tabi ko habang ako ay nangungulila kay Yvette. Isang gabing puno ng pangungulila at emosyon ang nagtulak sa amin sa isang desisyong habang buhay kong bitbit. Ang gabing yon ay nagbunga ng isang supling na mahal ko ngayon.
Ang asawa ko po ay nagtatrabaho sa isang lokal na tanggapan sa Rizal at mula sa isang kilalang angkan ng mga politiko sa aming lalawigan. Halos 16 na taon na rin kaming kasal. Masasabi kong ang relasyon namin ay dumaan sa maraming pagsubok at pagkakawalay. Bunga na rin ng kalikasan ng aking trabaho bilang pulis. Sa totoo lang, higit pa ang mga taong magkahiwalay kami kesa magkasama kami sa iisang bubong. Malungkot din hanggang ngayon hindi tanggap ng pamilya ko ang asawa ko. Hindi ko din sila masisisi. May ilang bagay kasing naging dahilan ng lamat sa pagitan nila. Isa na dito ang pagkakaroon namin ng prenup agreement na labis na kinasama ng loob ng aking ina at mga kapatid. Mula noon, tila tuluyang nawala ang respeto nila sa asawa ko. Sa katunayan, hindi na nga nila isinasama ang pangalan niya sa kanilang mga kwento at dasal. Aaminin ko na ang anak ko na labang ang dahilan kung bakit ko pinipilit panatilihin ang katahimikan at koneksyon sa babaeng pinakasalan ko. Ang puso ko ay na kay Yvette pa din. Dumating sa puntong nalaman ng aking asawa ang nakaraan namin ni Yvette. Hindi niya matanggap at inaway niya si Yvette hanggang sa social media. Nasaktan ako. Sa kabila ng lahat na natiling tahimik si Yvette. Tambalang kumikinang maliban na hindi ko pa rin kayang kalimutan ang babaeng naging dahilan ng pagkatao ko. Malibang patuloy ko siyang mahalin. Maliban na mas pinili kong manahimik habang ang babaeng mahal ko ay pilit na winawasak at pinapahiya ng asawa ko. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Vani. Vani! Ang sagot ni Nicole Yala sa tanong mo ay... Naku! Ano ba, Vani? Ay, naku. Move on na! Move on na! Nakakaloka! Sabi nga nila, dadating na yung the big one. Ibig sabihin, ang dami na pong nangyayari sa mundong ito. Nagpalit na ng presidente, may presidente nang napunta sa ibang bansa, may mga presidente sa ibang bansa na lumisan na, 'di ba? Yung sa ano yung sabi mo, Madagascar. sa Madagascar. Oh. Ganyan. So ang dami na pong nangyayari sa mundo. Tas ikaw, sobrang stuck mo pa rin kay Yvette na may asawa na. Tas ikaw may asawa ka na rin. Tas may anak ka na mahal mo. Tas ngayon tinatanong mo kami kung dapat pa ba? Dapat pa ba? Ginagalit mo, Akay Kung Vani, dapat pa ba? Vani. Alam mo, gusto ko nga malaman kung gaano ba ka-perfecto si Yvette? Kasi isipin mo para hindi mo na maisip na ang Diyos ang gumawa sa'yo bilang tao at maisip mo na si Yvette ang gumawa sa'yo. Oh my gosh, gaano ka-perfect itong si Yvette? Wala ba itong open pores sa ilong? Kakaibang klase si Yvette. Ibang klase, yung pagkahumaling mo. Vani, na-stuck ka kasi sa past Yun. Iyon ang hindi mo nakikita, kaya hindi mo na-appreciate yung sa present because nasa past ka pa rin Tama. Wala na yun Tapos yung mga, kunyari, yung prenup agreement, yung hindi pinagdadasal ng pamilya mo yung asawa mo, feeling ko mga dagdag na dahilan mo na lang yun kasi in the first place, hindi ka pa rin talaga makamove on kay Yvette. Yan. Sobrang, alam mo sa totoo lang, kung feeling ng pamilya mo unfair yung may prenup agreement, sa totoo lang unfair ka din sa asawa mo kasi from the very beginning, hindi mo naman pala siya gustong piliin. Correct. Diba? Yung kanya pera lang yung sa'yo puso. Nakakagalit ka, gantong di pa ako kumakain Vani, talagang
yung bigat na dala-dala mo, hindi mawawala yan. Hanggat hindi ka umalis sa nakaraan. Nabubuhay ka sa nakaraan eh. Ang nakakalurkay dito, tingnan mo si Yvette, in the first place, siya yung unang nag-let go sa'yo. So, alam mo yun, una na niyang nilet go kung ano man yung meron kayo. Tapos 16 years later, ganyan ka pa rin, stuck ka pa rin. Yung totoo. 45 years old ka na. Ayun na nga eh. Alam mo, maiintindihan ko kung mga 23 ka, 25, 26, yan, pwede. 30s, ganyan. Pero 40-hin? Correct. Tsaka, very unfair talaga din sa wife mo. At sa anak mo. Saka para sa akin bilang isang lalaki, irrelevant na yung family kung sumaman man loob nila sa wife ko. Basta ang importante ako at ang wife ko, yung family ko, yun ang pinaka-importante. Yun na. Kaya lang hindi. Kaya nga 'di ba sabi ko, nirarason mo na lang yan eh. Ay, galit yung pamilya ko sa kanya, hindi na siya kasama sa kwento't dasal. Paano may prenup agreement? Asus. Labas na yan sila sa usap. Labas na yan. Tsaka yun nga, as I said, pera lang yan siya. And eventually, halimbawa, pag nagka-problema naman yung family nyo, kahit may pera yun yung misis mo, gagamitin niya pa rin din naman yan eh. Kaya nga. Kasi ikaw ang priority. Kaya lang, paano? Diba? Tapos ngayon, nasasaktan ka para kay Yvette kasi inaaway siya ng misis mo. Di wow. Kala mo ba, kakampihan ka namin? Porque ikaw yung sumulat. Kaya ang sagot sa mga tanong, ano yung mga tanong mo, mali ba? Oo, mali lahat. Mali yun, mali yun. Hindi talaga. Kasi hindi tayo dapat mabuhay sa nakaraan. Irrelevant na kasi siya sa present eh. Correct. Tsaka tandaan mo hindi naman talaga lahat ng mga ginojowa natin, lahat ng mga nakakarelasyon natin, nakatakda pa rin para sa atin in the end. Oo. Minsan, dumadaan sila sa buhay natin para pasahin tayo. Minsan dumadaan sila sa buhay natin to teach us a lesson. Minsan may mga dumadaan lang talaga mga lalaki o babae sa buhay natin para matikman natin. Ganon! Well, siguro based on our experience naman ni Nicole, may time sa buhay namin na akala namin eto na yun. Ito na. This is the one. This is the one. Pero kung minsan, dahil nga, tapos na sa amin, nag-let go kami. Ikaw hindi ka kasi nag-let go eh. Kaya hindi ka naka-move on. Tama. Unfair yan sa mga, kahit na let's say, kunyari, hindi na talaga kayo magkasundo ng present wife mo, tapos makahanap ka ng ibang karelasyon para lang pagtakpan yung pagka-miss mo o pangungulila mo kay Yvette. Ganun at ganun ang mangyayari kasi stuck ka kay Yvette na si Yvette tahimik lang. Correct. Wala nang pakialam si Yvette sa'yo eh. Ano ba, kuya? Yun yung nakakalurk. Busy si Yvette sa sarili niyang pamilya. Ano ba? So, walang ibang makakatulong niyan kundi ikaw lang. Hindi kami, wala kaming mabibigay na advice na sarili mo yan. It's your decision. Tama. Kung si Yvette man yung nagpatinu sa'yo, kung si Yvette man ang nag-bring out ng the best in you, di very good kay Yvette. Pero tapos na nga. Correct. And it's really bound to happen na makakamit tayo na sa buhay natin in our lifetime na may mga talagang bongga yung effect sa atin. Pero eventually, halimbawa may mga best friend ka dati na ang ganda talaga, tinulong sa'yo, ginawa sa buhay mo, and then nag-iba na yung dynamics mo, iba na yung lifestyle mo, nakakalimutan, di na kayo nag-uusap. May mga ganun talaga eh. Ganun. Pero dapat hanggang doon na lang. Season. May season lang. Season talaga So si Yvette ay may season. Anong season na ngayon ng buhay ni Danny? Ewan ko sa'yo. Season 1 yun si Yvette. Ngayon, anong season na siya? Dapat nasa season 3 ka na. Pero nasa season 1 ka pa rin. Isipin mo, iba na yung uso. Tapos, ikaw nandun ka pa rin. Nakakalurkay ka. Vanny, you owe it to yourself. You owe it to your wife. Vanny, bilang isang pulis, alam ko, tinitrain kayo na gumamit ng yung mental ninyo, yung reasoning. At saka yung, gamitin mo. At saka integridad. Oo. Paano pa kami magtitiwala, di ba? Kung walang integridad, di ba? Ganon, hindi naman natin nila lahat. Baka ikaw lang yun. Kasi hanggang ngayon nasa season 1 ka pa rin. Ayan, Vanny, season 3 na nga. Aloka ka! Ginagalit mo, Mi. Oras natin, 1:39. Akong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!